At ito na yung loob niya mga sir. So pakingatan mga sir, may gasket yan. Kapag nawala nyo yung gasket, magli-leak siya. Good day mga sir, welcome to another video. Panibagong kaalaman na naman mga sir ang ating ibabahagi sa inyo dahil sa video na ito mga sir, ituturo ko sa inyo kung paano linisin ang ating karburador. So ayun mga sir, lilinisin natin ang karburador ng ating Eurosport R125. Kung gusto mong malaman mga sir kung paano siya linisin, ipapatuloy mo lang ang video na to at huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell natin para updated ka sa mga video na i-upload pa natin. So ayun mga sir, tara, linisin natin. Ayun mga sir, tinanggal ko na ang ating karburador. Ito ang karburador ni Eurosport R125. Sobrang dumi na nga mga sir. At ito, gasolina, gas ang ating ipanglilinis mga sir. Bago natin buksan mga sir, ay lilinisin muna natin ang body niya. Dahil sobrang dumi na mga sir. Linisin natin. Linis muna tayo mga sir. Brush. Yan mga sir, okay na yung labas niya, pwede natin siyang buksan at papalitan lang natin itong gas natin kasi sobrang dumi. Ito mga sir, buksan na natin. Gagamit tayo ng Phillips screw. Ito. May dalawang screw yan dito sa ilalim mga sir. Ito yung tatanggalin natin. At ito na yung loob niya mga sir. So pakingatan mga sir, may gasket yan. Kapag nawala nyo yung gasket, magli-leak siya. Yan, ito yung loob niya. Tatanggalin natin ito yung floater niya mga sir. Tatanggalin natin yung floater, pin ng floater natin. Yan. At yung floater natin. At pakingatan mga sir, may valve yan. Float valve. Baka mawala. Tatanggalin lang natin yung float valve. Isabit lang naman siya dito mga sir. Ito yung float valve niya. Yan. Sabit lang yan dito. Ganito. Madali lang siyang ibalik. Yan. At tatanggalin natin yung main jet niya. Ito. Tatanggalin muna natin ito mga sir. Tinanggal ko na. Kasama yung ano niya. Yan. Ito siya mga sir. Tatanggalin natin yung main jet niya. Ito yung main jet at yung pilot jet. Linisin natin lahat mga sir. Yan, ito yung pilot jet. Tatanggalin din natin to. Yan. Ito siya mga sir. At dito tayo maglilinis. Ito ang una natin lilinisin. Ito mga kalawang mga sir.
Yan, kung okay na siya mga sir, ay babanlawan natin. Ito siya mga sir. Yan. Lagay lang natin dito. Ito mga sir, tatanggalin natin ito mga sir. Yan, may spring yan sa ilalim mga sir. Yan. Ito. So magkaiba sila mga sir ha, pagka magkapalit. So tandaan nyo na lang yung kulay ng air and fuel mixture. At ito naman. Medyo okay na siya. Balawan lang natin. Yan. At lagay natin sa tabi. Sa tabi natin mga sir. Ito naman. So, yan mga sir. Sa paglilinis nito mga sir, may butas to. Tutok nyo lang sa araw tapos yan mga sir, pakita ko sa inyo. Yan. Yung butas na yan. Kailangan hindi yan barado. At ito butas sa gilid niya. Susundutin na natin. At susundutin natin. Yan. Kailangan mga sir hindi siya barado para maging maayos yung carb natin. Yan o. Yan. Wala tayong W40 na panglinis mga sir. Sa susunod na linis natin ito, bibili na tayo. Kung madalian kasi ito mga sir kasi parang hindi na maayos yung tunog niya. Kaya nilinis ko agad. Yan. Okay na to. Itong pilot natin. May butas din to. Ito na yung nakuha natin mga sir. At susundutin natin to. Linisin muna natin tapos sundutin natin. Yan. Ito yung string ng guitar natin. Number 1 yung nakuha natin mga sir kasi yung 0 hindi ganun kahaba kaya yung 1 ang kinuha ko. Yan. Yan mga sir. Yan. So dito sa gitna mga sir hindi siya magkasya pero siguraduhin nyo lang na kitang kita ang butas niya. Itutok nyo lang sa araw mga sir. Hipan, pwede nyo hipan. At titingnan. Dahil sobrang liit lang ng butas niya mga sir. Sobrang liit lang ng butas niya. So ayan, okay na to. Okay na to mga sir. Mamaya, babanlawan lang natin siya. Tapos, itong float valve natin. Okay lang naman yung float valve natin. Hindi siya marumi. Tapos yung float valve natin at spring ng air and fuel mixture. Ayan. Pagkatapos itong fuel mixture natin.
napakadali lang nito mga sir. Hindi nyo kailangang bumayad ng malaki para malinisan yung carb nyo. Kasi napakadali lang. Basic na basic mga sir. So tapusin nyo lang yung video na to mga sir, kasi ituturo ko sa inyo kung paano siya titimplahin. Paano titimplahin ang ating carb. So, ito yung pin ng fruit natin. Yan. Ito naman mga sir, linisin na rin natin to. Yan. Tapos ito, okay lang naman to, pwede itong hindi linisin. Yan. Tapos itong air mixture natin. Tapos may dalawa tayong screw. Yan. Ubos yung gas natin mga sir. Yan. Ganun lang kasimple mga sir. Tapos hugasan natin tong ating paglagyan at ilalagay natin ulit dito. Kailangan lang natin makuha yung mga yun mga sir, babanlawan lang natin itong mga parts ng ating carburetor. Pagkatapos, ang problema mga sir, wala tayong pambuga kasi dinala ni Papa yung bomba. Patuyuin na lang natin at siguraduhin natin na walang nakabara sa mga butas niya. Mabuti sana mga sir na kung may bomba tayo, kasi madali natin makuha yung mga dumi niya na nakabara, kasi bubugahan lang natin. Para matapos na rin tong video natin mga sir, ay i-assemble na natin at ituturo ko sa inyo. So mamaya mga sir, bubumbahan ko to at hindi ko na ipapakita, ituturo ko na lang kung saan yung bubumbahan natin. So dito sa pilot at main jet natin mga sir, gumamit lang kayo ng needle na pang bola at bubumbahan nyo dito, itong mga butas na to, ito at dito, pati pilot natin mga sir, bubumbahan natin dito tsaka dito sa kabila. Pagkatapos ito sa carb natin mga sir, may mga butas to, ito bubumbahan natin to at saka ito. Tapos ito mga sir, kasi dito yan nakakonect, ito dito yan. Pagkatapos itong air and fuel natin mga sir, bubumbahan din natin to. Pagkatapos dito sa loob, pagkatapos ito. So bubumbahan natin to lahat ng butas mga sir. Mas maganda sana kung may compressor, pero okay lang naman kahit wala. Makakatipid din naman tayo, kasi tayo na naglinis. So balik na natin mga sir. Siguraduhin lang natin na walang dumi. Yan. Ito, babanlawan natin. Pagkatapos nito mga sir, ay patuyuin na natin. So patutuyuin lang natin mga sir ng ilang sandali. Babalikan ko kayo pag natuyo na para sa assembly. So yun mga sir, sa ilang sandaling paghihintay ay natuyo na rin ang ating carburetor. So ayun mga sir, i-assemble na natin siya. So unahin natin itong air and fuel natin. So ito yung air, yung fuel natin. So may spring yan. So ito yung spring niya mga sir, tusok natin dito at dito.
Yan. Mamaya natin siya titimplahin mga sir. I-assemble muna natin. Tapos yung air mixture natin dito. Tapos salpak natin dito. So yung main jet at pilot jet ko mga sir, sinisiguro ko na nakikita yung butas niya, hindi nababarahan. Pagkatapos mga sir, itong pilot natin at main jet, unahin natin yung main jet natin. Ito. Yan. Hindi naman tayo malilito dito mga sir kasi magkaiba yung sukat niya. Malaki yung main jet natin at maliit yung pilot. Higpitan lang natin mga sir, pero wag masyadong mahigpit. Yan. Itong pilot natin dito. Siguraduhin nating mahigpit mga sir, pero hindi ganun kahigpit na masisira ng ating karburador. Ito. Yan. Pagkatapos itong float natin mga sir, at lagay natin yung float valve natin. Yung float valve natin, sabit natin dito. Yan. Hindi nakafocus. Pag ganito mga sir. Pag ganito. Yan. Ganyan mga sir. Ganyan siya. At yan. Siguraduhin natin naka tama siya. Yan. Pagkatapos yung pin. Yung pin. Yan. Yan na siya mga sir. Okay na siya. Pagkatapos, pwede natin siyang takpan mga sir. Tatakpan natin. So, baka malito kayo mga sir, mabaliktad nyo. May butas ito, itong butas isa. Yan. At itong isa. Kailangan nakatutok siya sa butas na ito. Itong butas na to. Paganyan siya mga sir. Paganyan. Yan. Tapos, itong tornilyo natin dalawa. Higpitan natin mga sir. Para siguradong hindi maglilik yung gas natin. Yan. Okay na mga sir. At itong sa paglagay nito mga sir, mayroon yang guide. Ayan. Kung nakikita nyo, may guide yan sa gilid. Lalagyan natin ng ilaw. Lalagyan natin ng flash mga sir. Ayan. Ayan. Nawala yung focus niya. Ayan. Yung guide na yan mga sir, dito nakatutok yan sa dito. Ganitong paglagay. So, nandyan yung guide niya. Ganitong paglagay. Yan. Pasok na pasok mga sir. Tapos, itong spring niya. Ganyan. Tapos, ito. At, sarado natin. Yan. So, sa pagtimpla nito mga sir, higpitan natin to. Higpitan natin. Isagad natin mga sir. Yan. Kasagad na. Huwag nating isagad mga sir na mahigpit kasi baka masisira yung pin natin. Yan. Ganyan siya mga sir. At iikot natin
ng 2.5. Ito, 2.5. Ganyan siya. Ikot natin 2.5 na ikot. 1, 2, at 0.5. Yan. Itong isa naman, 2.5. 1, 2, at 0.5. Yan. Ganyan mga sir, ang ikot niya. Pagkatapos, mamaya natin tiplahin sa ng maayos sa nakasalpak na siya. Hindi naman yun yung goal natin dito mga sir, kundi malinis lang yung carb natin. So ito, medyo nasa tono na lang siya, pero kailangan pang i-adjust kapag mataas yung minor niya at nasa mababang minor. Kailangan nyo siyang i-adjust mamaya kapag nakasalpak na. So yun mga sir, kung may natutunan kayo sa video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell natin para updated ka sa mga video na i-upload pa natin. So yun mga sir, kung may mga katanungan kayo, just comment down below para masagot natin yung mga katanungan nyo at mga request nyo mga sir. So maraming salamat at ride safe palagi. Yan mga sir, update natin sa pagbubuga ng ating karburador. Unahin natin yung main jet natin mga sir. Sisiguraduhin natin na walang nakabara sa butas ng ating main jet. Yan, bubugahan na natin mga sir. Bubugahan natin hanggang matuyo. At pagkatapos ng main jet natin mga sir, ay isusunod natin ang ating pilot jet. Sisiguraduhin natin na walang nakabara sa ating pilot jet dahil napakaliit ng butas mga sir. Prone siya sa mga maliliit na alikabok. Yan, pagkatapos ng main jet at pilot natin mga sir, dito naman tayo sa ating karburador. Bubugahan din natin ang salpakan ng ating main jet at saka sa pilot jet. At saka lahat ng butas sa ating karburador mga sir ay kailangan natin bubugahan para masiguro natin na wala talagang dumi. At yan, yung ating air and fuel mixture. Bubugahan din natin yan para walang sagabal sa ating karburador. Yan. At yung dalawang butas na to mga sir, kailangan din natin siyang bugahan. Siguraduhin na walang alikabok